May 100,000 pesos ka pero hindi mo alam kung anong negosyong uumpisahan? Nako, pag-usapan natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, para sa mga taong may ipon na po, congratulations. 100,000 is a great starting capital for a small business. Pag-usapan po natin ano po yung mga pwede nating option. Okay, kumuha na kayo ng isang pirasong papel, wag na natin sayangin ang oras. Number 1, mini grocery or sari-sari store. Napaka-popular. Alam ko, naka-default mode tayo dito. Pero, alam nyo, ito yung talagang pinaka-simple at pinaka-mabilis. Bakit? Kasi nga itinatawag na essential, FMCG, fast-moving consumer good. Hindi na nag-iisip ang tao, kailangan talaga. Ano ang gagawin mo? Bilhin mo inventory, basic, shelf, signage. Ito lang dagdagan mo na rin kung kayo may sari-sari store, e-loading, bills payments, kung may pwede kayong bumili na ref, frozen goods, so that you can attract more customers. That's number 1. Number 2, pwedeng food stall or kiosk. Ang dami na po na yun ng choices. Milk tea, coffee shop, fruit shakes. Or if not naman yung lower version. Ito wala pang masyadong gumagawa niyan na specialty. Yung alam mo, ice banana. Namimiss ko na talaga yung ice banana. Napakasarap po. Or if not naman, gumawa kayo ng ibang version ng halo-halo. Diba? Napakasarap po niyan. Pwede rin street food. Kikiam, isaw, fried snacks, siomai, siopaw, di ba? Or burgers, pasta, rice meal. Ang dami po niyan. Sky is the limit po pagdating sa pagkain. So 100K, may cart ka na. At the same time, meron ka ng, syempre, signage. Ang kailangan mo lang, guys, find high traffic location, schools, offices, simbahan, palengke, di ba, ospital. Napakaganda po niyan. Third, online retail store. Okay, when you say online retail, ang kagandahan dito, wala kang pwesto, bahay lang, very low cost, fashion items, clothes, bags, shoes, electronics, gadgets, pampaganda, pampaputi, pampapayat, vitamins, healthcare. Ay, grabe. All you need to do is just join a shopping app, di ba? Marami naman pong shopping app, Lazada, Shopee, or if not man TikTok shop, 'di ba? Add your inventory, pagkatapos niyan, use Facebook ads, or pwede ka na mag-promote, 'di ba? Or if not, organic, 'di ba? Or pwede ka mag-live selling. And then pang-apat po, pag may 100K ka na, kung ayaw mo naman ng online, hindi naman ako ma-online. O sige, the farming and livestock business. Bakit po? Alam mo, isang malaking problema po sa ating bansa, darating ang panahon, wag naman po sana, will be food security. Kaya maganda po, like for example, piggery, di ba, poultry, yung mga 45 days. Pwede ka rin mag-organic farming, di ba, small scale lang, lettuce, chili, tomatoes, or if not naman, yung mga tinatawag na plantita, mga herbs, indoor plants. So, ang kailangan mo lang dito, minimal capital lang for housing, planting, at syempre naman, marketing. Pero ito yung extra tip ko po sa inyo. Para mas mabilis mabenta ang mga produce nyo po, makipag-partner kayo na sa mga local restaurants or market para pagka-harvest, deliver na agad. And then number 5 po, isa pa. Napakaganda yung, syempre, lalo na kung mahilig kayo sa kape, small cafe or home-based bakery. Home-based kasi sa totoo lang, ang tao kasi mahilig talaga sa mga pastries, sa cake, leche flan. They love comfort food and coffee. Do you agree? So, kahit na sa bahay lang po tayo mag-umpisa or not, sa garahe. Sa garahe yung coffee shop. Tapos may equipment ka lang, may oven, may coffee machine ka lang, and ingredients. At ito pang pinaka-best part, kung gusto nyo mag-offer din kayo ng mga delivery through yung mga mobile app. Ay, kahit na sa bahay kayo, pwede kayong mag-deliver within the vicinity. Malapit na tayo matapos Number 6 po, printing and customization business. Hindi po napapansin din to. Customized shirts, mugs, tote bags, di ba? Business cards, invitation, banners. Nako, in demand yan. O kasi sabihin mo, kahit na digital yan, people still want something physical, di ba? So, ang gagawin mo lang, mag-i-invest ka lang sa isang heat press, bibili ka lang ng t-shirt, ang dami na pang t-shirt ngayon sa Taytay, or if not, sa online app, basic printer, materials, tapos tatargetin mo, sino? Yung mga small business owners, schools, if not naman, yung mga bulk orders, or if not naman, mga resellers. Number 7 naman pong negosyo sa 100K, cleaning and laundry business. Bakit po? Mataas ang demand kasi pag nasa opisina, or let's say nasa condo ka, kailangan mo lang washing machine, detergent, and basic tools. And ito yung pinaka-best part para mas makakuha ka ng maraming clients, di ka mahirapan, mag-offer ka ng pick-up and delivery para pupuntahan ka talaga. Number 8, isa pang pwede, transport business. Sa motorcycle, 100K, pwede na. Pwede ka mag-deliver ng food, parcel, groceries, or if not naman, parent mo, di ba? Maraming e-bike pinaparent po nila, kumikita po sila. So, you can also partner with local businesses na kailangan nila ng delivery service para ma-offer mo. Number 9 na po, padalawa na lang. Number 9,
ito, napakagaling nito. Talagang hindi to mawawala sa uso. Wellness and beauty services. Ang kailangan mo lang dito talaga talent at saka tao. Home massage, nails, hair treatment, cell beauty products, skincare. At the same time, kung nandiyan ka na rin, di ba? Guys, ito pa. Yung pet care. Sobrang laki niyan. Kung magaling ka maggupit ng aso, pwede ka pumunta house to house. Tapos minimum, gupit 300, oh. Kada aso, 500. Mas mataas pang gupit kaysa sa tao. Di ba? So, you can market lang through social media. Kikita ka na agad. And number 10, ito rin isang malaking business right now because after the pandemic, events and party needs business or organizers. From balloon decoration, catering, party supplies, rental ng mga chairs, tables, photo booth rental, sound system. Diba? Ang pwede mo, kahit na wala kang masyadong puhunan, makipag-tie up ka. O kunyari, sinabi sa sound system, magkano charge mo? 20,000. Pwede ko bang patungan yan o magbigay ka na lang ng commission sa akin? Diba? And then, yun nga, start with friends, family, to build your portfolio, and after that, that's it. So, again, marami tayong mga business ideas na pwedeng umpisan sa 100K. I-review nyo na lang. Reminders lang, ha? Bago kayo pumasok, do market research. So, pag-aralan nyo muna. Pag hindi nyo alam, huwag nyo pasukan. Number 2, start small. Baka hindi mo kailangan ng 100K. Baka 10K lang, pwede ka na mag-umpisa. So, you have 10 chances. Number 3, importante, focus on marketing. Kasi kahit na napakaganda ng service and product mo, pag hindi ka nagmamarket, di alam ng tao. And then 4, stick to your plan. Anong bang goal mo? Ang goal mo is kumita. Ang goal mo magpalaki ng negosyo. Do you agree? Kaya wag natin paghaluin ang personal na pera sa business money. Sana naman nakatulong tong episode na ito at huwag kayong matakot, 'di ba? Na magtanong, maghanap ng mentor. And speaking about mentorship, no? Guys, if you really need my help and coaching, let me know, no? I-drop mo lang ako ng message, or if not naman, marami naman ako mga free sessions. You can attend my free sessions just like this. Hey guys, what if you can make an extra 10,000 pesos in just 30 days without quitting your job or needing large capital? By the way, hindi to networking, hindi to dropshipping, hindi to direct selling. Alam mo, ganda nito, whether you're beginner or nagre-restart ka sa financial journey, you can go from zero to your first 10,000 pesos fast, focus, and stress-free. Maybe you're asking, Chinky, paano? I want to share with you my personal extra income blueprint. Yes, magtagal ko na ginagamit to personally. Ngayon, i-reveal ko na po to sa inyo first time. And what will you benefit? Number 1, unlock new income stream fast even if you're starting from zero. Follow a simple, proven plan. Wala nang guesswork, clear steps po siya. Meron na siyang mga templates na ready na po para you can save time and avoid mistakes. And you will also get an opportunity to ask me question, get feedback, and stay on track. Ang ending niyan, you will gain confidence and clarity. Pero para kanino tong extra income blueprint na ito? Ito ay para sa mga taong action takers, aspiring sa side hustlers, or probably your first time entrepreneur, or if not naman kayo mga kababayan nating OFW naghahanap ng additional income without affecting your present job. So kung gusto nyo, mark this on your calendar already. June 12, nako, Independence Day po. June 12 po, 8 p.m. live via Zoom. Okay? And maybe you're asking, Chinky, magkano naman po tong session na ito? Nako, this session is absolutely for free. Yes, you heard it right. It's for free. But you have to reserve your seat right now because 500 lang po ang tatanggapin po natin. Again, para sa mga taong gusto madagdagan ng kanilang income. Pero babala, hindi rin to para sa mga taong nagmamadali na yumaman at gustong kumita. This is not for you. So if you are in, go and click the reserve button right now. So there you have it. Sana naman naliwanagan po kayo, and I hope that you are inspired, educated, and empowered. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.